Smile Radio. This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, muli ay nagpapasalamat po kami sa Allah subhanahu wa ta'ala at kami ay pinantulot ang muli na magampanan sa araw na ito ang programang ito upang makapagatid muli ng isa naman pong karagdagang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Dito lamang po sa programang Islam Solution for Humanity tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Ito lang po sa inyong istasyong 98.3 Smile FM Balanga Radio Station. At sa mga nais naman pong mapanood tayo at mapakinggan ng live gamit ang mga internet, ay type lamang sa inyong mga cellphone o mga internet ang www.ustream.tv/channel/smile/radio-98-3-FM. Sa mga nais naman po magpadala ng mga katanungan gamit ang mga messenger, mga Facebook, ay maaari po ninyo ipadala ito sa aming mga Facebook account. Hanapin lang po ang Saleh Rowan Biray at Gerald Musa Madrona upang makapagpadala ng inyong mga katanungan o mga mensahe. At syempre, bago po natin dakuan ng paksa inshallah sa araw na ito, ay pinaabot po namin ang isang napakagandang pagbati sa mga kapatirang Muslim na nakikinig at nanonood sa ating programa ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din syempre sa pamilya ng ating Ustad Saleh Biray at sa aking pamilya, pinaabot po namin ng Assalamualaikum po sa inyo lahat. At ganoon din po sa mga mahal natin mga kapatid na walang sawang sumusuporta at tumutulong para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sina Sister Zainab at Brother Ayub. At ganoon din kila Sister Gladys Kilang at Sister Amal Iman Islam, ay naway ibigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpalaan kayo higit sa mundong ito, higit sa kabilang buhay, insyaAllah. At binaabot po namin ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po siyempre sa ating mga kapatid na sila Sister Norjana Rodriguez, sa kanyang may bahay ni Brother Ayub na si Sister Mariam at sa kanyang ina na si Sister Asia, ay pinaabot po namin ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa mga kapatid natin sila Nasir Timan at ang kanyang may bahay na Sister Jamila, kay Brother Bani at sa kanyang tatay na si Brother Lino. At ganoon din po kay Brother Zakaria at sa kanyang may bahay at sa mga tagapakinig natin niya sa Pilar sa may kanilang lugar. At ganoon din po kay Brother Khalid Juga at kay Sister Perlita. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa tagapakinig natin dito sila Brother Sultan at Pres Malado, ay binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa mga tagapakinig po natin sa wala pa sa loob ng pananampalatayang Islam, ay binabati po namin kayo ng magandang araw po. At bilang pagpapatuloy po ng programa, insyaAllah, ay pinibigyan natin ng pagkakataon sa ating Ustad. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, lahat ng pagpupuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinupuri natin palagi ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya lamang tayo nagpapasalamat at humihingi ng tulong. Kaya't ako'y nagpapakupkop sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala laban sa aking masamang gawa at masamang sarili. At ang sino mang ginabayan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino mang maligaw mula sa matuwid na landas ay walang makapagbibigay ng matuwid na patnubay sa Kanya maliban lamang ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ganoon na lamang ating pasasalamat tayong mga kamusliman na linikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating puso ang walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang bukod tangi, ang walang katambal sa pagsamba sa Kanya. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa kanyang mga pamilya at kasamaan at sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkamuhay na muli. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating mga paksahin hinggil sa may kinalalaman sa pagpasok ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Insyaallah, ang paksang ito ay patuloy ito hanggang sa sumapit ang buwan ng Ramadan, insyaallah. So, ang paksahing ito ay may kaunting kabilisan tayo ngayon, ngunit nawa ay pagsusumikapan namin na maiparating ito, bagamat mabilis ng kakaunti, ay may parating ito ng malinaw sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, sapagkat kakapusin po tayo ng panahon kung ito ay dadaan-daanin at gagawin natin maging mabagal ang proseso nito, ay marami pong kakulangan ang nakakapanghinayang na hindi namin maiparating sa programang ito, Islam Solution for Humanity. Kaya naman po sinasamantala natin ang ating oras sa pagkakataong upang sa ganun ay maisambulat natin ang kabuoang aral hinggil sa nilalaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So inshallah, hindi na tayo maraming magpapaligoy-ligoy pa ng maraming pagpapaligoy. Diretso na po tayo sa ating paksahin sa araw na ito, sapagkat dalawa po ang maaring paksahin ko sa araw na ito. Susubukan ko po sa abot ng aking makakaya. Una po ay papaksahin ko muna o namin po kung sino po ba o ang mga karapat-dapat na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Sino-sino po ang mga dapat na mga Muslim na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Unang-una po, ang dapat na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay mga Muslim. Ibig pong sabihin ay hindi po tama na mag-ayuno ang isang hindi Muslim o anumang relihiyon. Mayroon ito maliban sa Islam, ay hindi po tama na sila ay mag-ayuno sapagkat hindi po ito tatanggapin ng dakilang manlilikha. Ngunit kung ang isang hindi Muslim ay yumakap siya sa pananampalatayang Islam sa buwan ng Ramadan habang nag-aayuno, halimbawa 10:30 AM nang yumakap ang hindi Muslim sa pananampalatayang Islam, sa ganito po ay obligado na gawin niya ang pag-aayuno sa mga nalalabing oras sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin ay hindi na siya kakain, hindi na siya iinom, iiwas siya sa pakikipagtalik sa kanyang asawa at iba pang nakakasira sa pag-aayuno. Ibig po sabihin, pagkayakap ng anumang relihiyon sa pananampalatayang Islam habang nag-aayuno ang mga Muslim, ay obligado na po siyang mag-ayuno. At ang nakaraan niya ay hindi niya man dapat bayaran. Kung ano man ang nakaraang hindi niya na pag-ayunuhan, ay hindi ito dapat bayaran ng bagong yakap sa pananampalatayang Islam. So dahil siya isang Muslim na, so obligado na po sa kanya ang mag-ayuno. Even na siya ay yumakap habang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ang mga kamusliman. Ang tanong po natin ay marami ang gumagawa nito. Papaano kung siya ay gumagawa ng Shirkul Akbar o Major Kufur? Ibig sabihin, ang isang Muslim, kung siya ay gumagawa ng Shirkul Akbar, ibig sabihin malaking pagtatambal sa Panginoon subhanahu wa ta'ala, na kapag ginawa mo ito ay lumalabas ka rin sa bakod ng Islam. Ibig sabihin, hindi ka na Muslim. So kapag ganito, ginawa mo ito mga Shirkul Akbar, halimbawa, naniniwala ka sa mga pamaihin, mga anting-anting, naniniwala ka na mayroong pang Diyos maliban sa Allah, o ikaw ay tumatawag ng tulong maliban pa sa Allah, tulad ng mga propeta, mga anghel, at iba pang mga Shirkul Akbar. So ibig sabihin, kapag ginagawa ito ng isang Muslim, hindi siya Muslim, lumalabas siya sa pananampalatayang Islam, so ibig sabihin, hindi siya dapat mag-ayuno.
O, tinutumbok ng programa nating ito, ang unang-unang dapat magayuno, siya ay Muslim. Ibig sabihin, nasa loob siya ng bakod ng pananampalatay Islam, hindi siya gumagawa ng major shirk, hindi siya gumagawa ng major kufur. Ang major kufur halimbawa, hindi ka nagsasala, o kaya libakin mo ang Quran, libakin mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya sabihin mo ang relihiyong Islam at ibang relihiyon ay magkatulad lamang, o higit pang magaling ang ibang relihiyon sa Islam, ito ay gawaing major kufur. Lumalabas ka rin sa bakod ng Islam. So ibig sabihin, sa kanila ay hindi obligado ang ayuno sapagkat sila ay hindi natatawaging Muslim. Bagamat alam nila sa kanilang mga sarili na sila ay Muslim, sapagkat ginagawa nila ang major shirk o major kufur, sila ay hindi na Muslim. Hindi na kailangan sa kanila ang mga ayuno sapagkat hindi na ito kinakailangan, sapagkat hindi rin ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man nagbibigay katambal sa kanya sa banal na Quran, wala kada uhiya ilayka wa ilal ladina min qablikum la in asrakta la yahbitanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Ito'y sinabi sa iyo Muhammad at sa mga nauna pang mga propeta na kung kayo ay magbigay ng pagtambal sa akin, malaking pagtambal, ang anumang inyong ginawa ay walang kabuluhan, hindi ito magbibigay sa inyo ng pakinabang at kabilang lang kayo sa mga talunan. So ibig pong sabihin, dapat ang Muslim ay hindi siya gumagawa ng mga shirk at major kufur. So ang isang tanong, paano ang isang Muslim na hindi nagsasala? So kapag po ang isang Muslim na sinasabi hindi siya nagsasala, siya po ay hindi Muslim. Huwag po natin ikagalit. Ang hindi nagsasala, buong sala, bagamat siya ay mayroong intention sa puso niya na tanggap niya ang sala, ngunit sa aksyon ay wala, siya po ay hindi Muslim. Hindi niya kailangan mag-ayuno sapagkat hindi rin tatanggapin sa kanya ang pag-ayuno. Paano kung tinatamad lamang ang isang Muslim? Minsan sinasadya niya na hindi niya isala ang isang beses dahil sa katamaran, hindi niya binibigyan ito ng pahalaga. So sa ganito po, ang pinakatamang opinion, majority scholar, ang kaibahan ng hindi mananampalataya at mananampalatayang sala. So anila, kapag ikaw ay hindi nagsala, sanhi ng katamaran, na sinasadya mo na hindi ito gawin, hanggang sa lumampas na isang oras, dumating na isang sala, hindi ka pa rin nagsasala, so anila, hindi ka Muslim. So ibig sabihin, ang iyong pag-ayuno ay hindi mo rin kailangan gawin dahil hindi na ito kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi ka Muslim. Kaya ang unang-unang dapat mag-ayuno lamang ay ang Muslim. Ibig sabihin na sa loob siya ng bakod ng pananampalatay Islam. Mayroon ding nagtatanong, paano ang mga Muslim na sinasabi na kung sila ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ngunit nagsasala lamang sila sa buwan ng Ramadan, at pagkatapos ng buwan ng Ramadan, mayroon din silang layunin na iwanan ng sala. So dito, ang pinakamalakas na opinion, sila rin ay hindi mga Muslim. Bakit? Dahil ang sinasamba nila ay ang Ramadan, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin ang pagsasala ng 5 beses, ito ay araw-araw, hindi lang sa buwan ng Ramadan, hanggang sa tayo ay madatnan ng kamatayan. Ito ang pangalawang pillars pagkatapos ng pagsasi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uling sugo. Pagkatapos sala, ito ang pangalawang aligi ng pananampalatay Islam. So, kapag ito ay binitawan natin, tayo hindi nagiging Muslim. Kung ikaw ay mag-aayon sa buwan Ramadan at saka ka lamang magsasala, at may layunin ka pagkatapos ng buwan ng Ramadan, na hindi ka na magsala muli, babalik ka sa hindi pagsasala, sa kanila, ayon sa ganito, ang mga majority scholars, ang iyong pag-aayuno hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ikaw ay patuloy pa rin nasa labas ng pananampalatayang Islam, dahil ang sinasamba mo ay Ramadan, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi Ramadan, hindi ka magsasala. So sa ganito, ang unang-unang kailangan mag-ayuno ay ang mga Muslim lamang ang kinakailangan na unang-unang nararapat mag-ayuno. See? Okay. Ang pangalawa, nararapat mag-ayuno ay ang mga Muslim na sa tamang gulang. Ibig sabihin, malusog at malakas ang kanilang pangatawan. Paano natin malalaman ang may tamang gulang? Sa kababahian at kalalakihan, mayroon 3 kondisyon. Ngunit mayroong addition sa babae. Ang 3 kondisyon para sa lalaki at babae, kinakailangan makikita natin ang tanda na sila ay obligado na ang paggagawa ng ayuno kung may tinutubuan na sila ng buhok sa kanilang mga private parts, o kaya sa kanilang mga kilikili, o kaya sa kanilang mga bigote o balbas. So makikita mo tumutubo ng buhok, ibig sabihin obligado na sa iyo mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. O kaya naman, pangalawang tanda, kapag sila ay may lumalabas na ng mga mani o semilya, tulad ng naranasan niya ito ng wet dream habang natutulog siya, or kaya either na siya ay 15 years old. Mayroon man tumubo o wala, walang lumalabas na semilya o mayroon man lumalabas o wala, pag umabot na ang isang Muslim na 15 years old, obligado na sa kanya ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Babae ito at lalaki. Ang isang karagdagan sa babae, kapag siya ay nagre-regla. So tanda rin ito na siya ay nasa
wastong gulang na, nasa tamang edad, sa ganito ay obligado na rin siyang mag-ayuno. So kung ang babae ay dinatnan ng regla sa buwan ng Ramadan, ibig sabihin dinatnan siya ng regla sa buwan ng Ramadan, nagpapakita na siya ay obligado na sa pag-aayuno, sa ganito ay mag-aayuno na ng obligado ang babaeng ito sa buwan ng Ramadan. Yan ang pangalawa, nararapat na siya ay nasa tamang gulang. Ang pag-aayuno ng mga bata na wala pa sa tamang gulang, sila ay magkakaroon ng gantimpala kung naiintindihan na nila ang isang bagay. Halimbawa, kapag ginawa niya ito ay alam niyang mapipinsala siya, sa kanila ay magkakaroon na sila ng gantimpala sa pag-aayuno ng ginawa nila ng voluntaryo lamang, sapagkat ang pag-aayuno ng mga bata ay hindi obligatory, kundi ito ay voluntaryo lamang, kaya ang kanilang reward ay voluntary lamang. So sa ganito ay magkakaroon din ng reward ang kanilang mga magulang dahil sinasanay nilang kanilang mga anak sa bagay nito bilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon ng bata na reward, mayroon din ng magulang na gantimpalang tatanggapin sa gantimpalang tinatanggap ng kanilang mga anak. Ang pangatlo na dapat mag-ayuno ay ang matitino ang isip. Ibig sabihin, kung ito ay may sakit na wala sa katinuhan ng isip, sa kanila ay hindi obligado ang pag-aayuno. Ang kanilang pag-aayuno ay hindi kasi tama. Bakit? Dahil hindi matitino ang kanilang mga isip, hindi nila alam ang ibig sabihin ng pagsamba, ang pag-aayuno, at wala silang intention na gagawin ang pag-aayuno na ito. So, hindi para sa kanila nararapat gawin ang pag-aayuno sapagkat hindi matino ang kanilang isip. Ngunit, kapag ang isang Muslim minsan matino ang kanyang isip, minsan ay hindi matino, kinakailangan kapag matino ang kanyang isip, gawin niya ang pag-aayuno. Ngunit kapag hindi dumarating ang hindi matino ang kanyang isip, hindi niya kailangan gawin ang pag-aayuno. So yan ang rules. Yan ang rules ng Sharia. Ang pangapat na dapat mag-ayuno ay ang matanda na sa wastong edad, ngunit kung siya ay ulyanin, ang pag-aayuno ay hindi na obligado sa kanya, ni hindi niya kailangan magpakain. Ngunit, kung minsan ay tumitino ang kanyang pag-iisip, ang ulyanin na ito, minsan ay wala. Kapag matino ang kanyang isip, ang ulyaning matanda, babae man o lalaki, Muslim, ay nararapat siyang mag-ayuno kapag dumarating ang pagkatino ng kanyang isip sa buwan ng Ramadan, obligado niyang gawin ang pag-ayuno. Tandaan natin, ang tinatapik natin ay ang sino ang mga karapat-dapat mag-ayuno. So kung siya ay matanda, ulyanin na, hindi siya dapat mag-ayuno, hindi rin siya dapat magpakain dahil ang kanyang kalintulad ay mga batang musmos na wala siyang alam. Ngunit kung mayroong pagkakataon na dumarating ang kanyang katinuan sa kanyang isip, obligado siyang mag-ayuno dahil dumarating ang matinong pag-isip, alam niya ang pagsamba, alam niya ang intention, kailangan niyang mag-ayuno. Ngunit kapag dumarating muli na siya ay nagiging ulyanin, hindi niya obligado na gawin ang pag-aayuno. Isa pala, obligadong gawin ang pag-aayuno ay yaong matatanda. Ngunit kung siya ay nakakaranas ng kahirapan, tulad ng maaring ikamatay niya o mapinsala ang kanyang sarili, sa ganito ang matandang ito sa pananampalatayang Islam ay hindi na tinatagubilinan na mag-ayuno ito. Dahil mahirap na sa kanya ito, maaring ikamatay niya, mapinsala ang kanyang sarili, sa ganito ay hindi na obligado na mag-ayuno ang matandang ito, kundi siya ay magpakain na lamang katumbas ng ilang araw na hindi niya pag-aayuno ng mahihirap na Muslim na nag-aayuno. Magpakain siya kung halimbawa 30 days ang pag-aayuno, 30 days, 30 katao ang kanyang pakakain na Muslim na nag-aayuno bilang kabayaran sa kanyang pag-aayuno na hindi niya na magampanan dahil siya ay matanda na, mahina na. Ngunit kung ang matanda na mahina, minsan ay malakas, nakakaranas siya ng malakas, na hindi maaari mapinsala ang kanyang sarili kahit mag-ayuno, sa ganito ay obligado siyang mag-ayuno kapag dumarating ang kanyang kondisyon na siya ay malakas at malayo na mapinsala ang kanyang sarili. Obligado na ang matandang ito ay mag-ayuno, ngunit kung siya ay nagiging mahina, hindi obligado sa kanya ang pag-ayuno at magpakain siya katumbas ng kanyang hindi pag-ayuno sa tuwing siya ay nadadatnan ng kahinaan at maaring mapinsala ang kanyang sarili. Isa pa, na sa mga dapat mag-ayuno ay ang mayroong sakit. Mayroong sakit ay kinakailangan siyang mag-ayuno. Ito ay nahahati sa tatlong bagay. Kung ang kanyang sakit ay hindi naman mapipinsala ang kanyang sarili, hindi niya maaring itong ikamatay, ang ibig sabihin ng kanyang sakit ay napakababa lamang. Halimbawa, masakit ang kanyang ulo, obligado pa rin sa kanya ang mag-ayuno. Hindi siya allowed na siya ay tumigil sa pag-aayuno. Obligado pa rin na hindi naman mapipinsala ang kanyang katawan o wala siyang kahirapan masyado maranasan. Sa ganito ay magaan ang sakit na nararamdaman tulad lamang ng sakit ng ulo. Ibig sabihin ay hindi allowed sa kanya
na siya ay tumigil sa pag-aayuno, obligado pa rin sa kanya ang pag-aayuno. Ang pangalawang kondisyon ng may sakit, kapag siya ay nakakaranas ng kahirapan, ngunit maaring hindi niya naman ito ikamatay o mapinsala ang kanyang katawan, ang pag-aayuno ng mga Muslim na ganito na ginagawa nila, nahihirapan sila, ngunit hindi naman maaring mapinsala o malayo mapinsala ang sarili, ang inyong mga pag-aayuno ay makruh. Hindi ka nais-nais na gawin. Ibig sabihin, ang pag-aayuno nyo, hindi ikinatutuwa ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangatlong kategorya ng may sakit, ay yaong may sakit na kung saan kung mag-aayuno ka, ay nahihirapan ka at maaari kang mamatay, mapinsala ang iyong sarili o anuman maaaring mangyari sa iyong sarili upang ito ay maging sanhi, naging malala ang iyong sakit o ikamatay, haram po. Haram sa inyo ang pag-aayuno. Ibig sabihin ng haram, bawal sa inyo ang mag-ayuno hanggat hindi kayo gumagaling, nagkakaroon ng lakas, ang inyong pag-ayuno ay haram. Kapag ginawa nyo na kayo ay mag-ayuno, bagamat alam ninyo na maaring ikamatay nyo ito dahil sa nahihirapan kayo, dahil halimbawa mayroon kayong malalang sakit na kapag ginawa nyo ito, sinabi ng doktor na hindi kayo pwede mag-ayuno, maaaring mamatay kayo at nararamdaman nyo, nahihirapan kayo, maaaring ikapisalay, kamatay ninyo at ipinagpapatuloy nyo pag-ayuno, ito po ay haram. Ibig sabihin kapag ikaw ay nag-ayuno at ginagawa mo ito, ikaw ay nagkakasala. Hindi ka nagkakaroon ng reward sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay nagkakasala. Bakit? Dahil sa Islam, ayaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pahirapan at ayaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala napatayin mo ang iyong sarili. Sapagkat sa ganitong sitwasyon ay pinapatay mo lamang ang iyong sarili. Kaya haram, bawal sa iyo ang mag-ayuno, maliban kung ikaw ay magkaroon ng lakas, bayaran mo ang pag-ayuno ito. Ngunit kung hindi na ito magkakaroon ng lakas, sanhi na matanda at patuloy na sakit, magpakain ka na lamang ng mahihirap na mga Muslim. Another na maaaring mag-ayuno ay ang mga manlalakbay. Mayroon din ito nahahati ang panlalakbay. Mayroong magaan, mayroon medyo mahirap, at mayroon talagang mahirap na panlalakbay. Ang magaan na panlalakbay, hindi naman mapipinsala ang sarili, ay maaari tayong mag-ayuno. So maaari natin gawin ang pag-ayuno kahit tayo ay manlalakbay. Ganon din, kung tayo naman ay nalalagay sa kahirapan, no, ngunit hindi maaari mapinsala ang sarili, hindi naman darating sa punto na mapinsala ang sarili, ay makruh ang ating pag-ayuno. Ngunit kung ang paglalakbay natin ay maaaring mapinsala, ikamatay natin ang pag-aayuno, ito po ay haram, katulad lamang na may sakit. So ang tanong, ano ang mainam kapag tayo naglalakbay? Magaan na paglalakbay, anong pinakamainam? Ang mag-ayuno ba? O hindi tayo mag-ayuno? Huwag nating tularan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin ang katumbas nito ay 30 katao, more than 30 person ang lakas niya. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, either na siya ay naglalakbay, hindi niya pinuputol ang kanyang pag-ayuno kahit na mahirap ang sitwasyon dahil malakas siya. Hindi natin siya katulad. No? Maliban lamang kung ang kanyang mga kasama ay dumadaing, nahirapan. So dito nagbe-break ang Prophet sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay putulin din nila ang kanilang pag-aayuno. So sabi nila, mas mainam kung magaan ang pag-aayuno, ay gawin mo na mag-ayuno ka. Kung magaan ang paglalakbay, mag-ayuno ka dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi siya pumuputol ng ayuno kahit siya maglalakbay. Ito po ay mali. Ito po ay maling katwiran sapagkat ang pinakamainam na kapag ikaw ay naglalakbay ay putulin mo ang iyong pag-aayuno at paiksihin mo ang iyong sala at pagdikit mo ang iyong sala. So ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung puputulin ninyo ang inyong pag-aayuno, ito ay mabuti. Kung magkaayuno kayo, walang masama, pero mas mabuti ang putulin. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuti, pinakamainam sa inyo, kung saan kapag kayo naglalakbay ay paigsin nyo ang inyong sala at huwag kayong mag-ayuno. At huwag kayong mag-ayuno, sila ang pinaka-the best among nyo. So, malinaw na sino mga nagsasabi na kapag ikaw ay naglalakbay, na kung saan maaari mo lang putulin ang iyong pag-ayuno, kung nabibigitan ka, kung hindi ka nabibigitan, obligado sa iyo ang mag-ayuno, no? Sa ganito po, sila ay dapat humingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat malinaw na nabanggit sa banal na Quran na generally, kapag kayo ay naglalakbay, ay pinapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kayo ay hindi mag-ayuno at bayaran na lamang ito sa susunod na panahon o susunod na araw pagkatapos ng buwan na Ramadan. Ngunit, gaya na sabi natin, kung magaan ang panlalakbay, maaari kayong mag-ayuno. Kung medyo mahirap, hindi naman mapisala ang katawan, makruh. Hindi ka nais-nais gawin ang pag-ayuno. Hindi ka nalulugod na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-ayuno. Ngunit, kung ito'y kamamatay, haram sa atin. Kung tayo naglalakbay na mag-ayuno, ito ay haram sapagkat tayo ay nagpapakamatay. So, another na maaaring mag-ayuno, ang mga babaeng kung saan
nagdurugo sila sa kanilang regla o pagkatapos ng panganganak, ngunit tapos na ang hangganan ng mga ito. Ibig sabihin, halimbawa, ang regla mo ay 7 araw, paglampas ng 7 araw, may dugo ka pa lumalabas, ito ay hindi na regla. Ito ay sakit na lamang sa iyong mga blood vessel. Ito ay abnormal blood. So, irregular blood, hindi ito dugo na mula sa regla. Ibig sabihin, kung ang regla mo ay regularly 7 days, ito ang alituntunin mo sa iyong regla, 7 days. After 7 days, nagdurugo, 8 days, 9 days, o ilan pa, etc. Sa ganito ay obligado na sa iyo ang maggusul, magsala, magayuno, at maaari ka makipagtalik sa iyong asawa. So, obligado sa kanila ang magayuno na nagdurugo sa regla pagkatapos lumampas na sa limitasyon. Ganon din sa panganganak ng isang buntis, 40 days. Ang limitasyon, pag sumampas kayo sa 40 days, ito ang pinakamalakas na patwa, pinakamalakas na hatol, 40 days, dahil may hadith ito, inshallah, makarating tayo dyan sa susunod na araw. So kapag ikaw ay nanganak, 40 days nagdurugo ka, after 40 days nagdurugo ka pa rin, so obligado na sa iyo ang mag-ayuno, maggusol ka na, magsala, at maaari mo lang gawin ang lahat na ipinagbabawal noong ikaw ay wala sa 40 days na pagdurugo pagkatapos ng panganganak. So obligado na sa inyo ang pag-ayuno, kayo na nagdurugo sa pagreregla at panganganak, na lumampas na kayo sa inyong hangganang limitasyon ng bilang ng araw. Obligado na sa inyo ang pag-ayuno, even na kayo ay nagdurugo pa, even na kahit pula o marami pa ang lumalabas sa inyo. Ano po? At ganoon din ay obligado sa mga magayuno ang mga babae na nagpapasuso o nagdadalang tao. Obligado sin sa kanila ang magayuno. Kung hindi mapipinsala o nangangamba kayong mapinsala ang bata o hindi kayo nangangamba na mapinsala ang inyong sarili, obligado sa inyo. Ngunit kung kayo ay doubt na maaring mangamba kayo o na-doubt kayo na mapinsala ang bata o inyong sarili, hihina kayo, nagkakaroon ng dahilan, lalambot kayo, nahihilo kayo, sa ganito ay itigil ninyo ang inyong pag-aayuno. Kayo ay allowed na hindi mag-ayuno. Ngunit kung hindi kayo sasapit sa ganitong sitwasyon, ay obligado sa inyo ang mag-ayuno. Okay? At ang panghuli, ayon sa Permanent Committee ng Fatawa Islamiyya, ay maaari ding mag-ayuno ang mga nagtatrabaho, maliban kung ang trabaho nila ay sobrang bigat na maaaring ikamatay nila ang mga pag-aayuno. Tulad halimbawa kung ikaw ay nasa munting lupa, mayroon doon nakikita natin kung minsan nakabilad ng araw na nagpipikot sila ng mga bato, nakabilad sila. Dito ay mabigat ang trabaho nila. Ang mga ganitong uri ng trabaho ay maaari nilang putulin ang kanilang pag-aayuno sapagkat ito ay sobrang mapahirap sa kanila at maaari mapinsala ang katawan nila. So ang pagbabayad paano? Kung sa taon-taon, ganun ang gawain nila, sa labas sila, sa panahon po ng taglamig, ay madali po nila itong pagbayaran ang pag-aayuno na ito na hindi nila gawa sa panahong mainit, ang araw, napakabigat ang pag-aayuno. Sa panahon po ng taglamig, ay magagampanan po nila na mabayaran ang mga pag-aayuno na hindi nila nagampanan. So sila po ang mga dapat mag-ayuno sa buwan ng Ramadan po. Sila po ang dapat mag-ayuno. Now, dako po tayo sa susunod na paksa. Mayroon po, ang Islam ay mayroon itong haligi, alam natin. Ang Islam ay mayroon haligi. Ang pagsaksi, ang sala, ang zakat, ayuno at hajj. Anuman sa mga haligi na ito ang ating itakwil, ay hindi tayo tatawaging Muslim. Ganon din ang mga obligasyon natin, alam natin, ang mga pagsamba natin, mayroon din po itong mga haligi. Ang halimbawa, ang sala natin, mayroon nitong mga haligi, na kapag hindi mo ginampanan ng haligi ng sala, ang iyong sala ay invalid. O ang haligi ng hajj, o ganun din ang haligi ng wudu, mayroon din haligi ang wudu. Kapag hindi mo nagampanan, magiging balido ang gawaing pagsamba mo. So, mayroon ding haligi po itong pag-aayuno. Ibig sabihin, kapag hindi mo nagawa ang isang haligi ng pag-aayuno, ang iyong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa araw na ito ay hindi tanggap. So, napakahalaga na malaman natin ang pillars ng pag-aayuno. Ang pillars ng pag-aayuno ay mayroon itong 3 uri. Ang una, niya, intention. Iyan ang unang haligi ng pag-aayuno. Pangalawa, azaman, ibig sabihin time o panahon. So, iisa-isahin po natin ito. Ang panghuli ay al-imsak, yaong nakakasira sa pag-aayuno. So, mayroon 3, intention, oras o panahon habang tayo nag-aayuno. Ibig sabihin, mula bukang liwayway hanggang paglubog ng araw, ito ang oras o panahon ng pag-aayuno natin. Hindi ka maaaring kumain, uminom, makipagtalik habang ito ay nasa loob ng ganitong oras, maliban kung lumubog ng araw. O may mga bagay na isang pundasyon ng pag-aayuno o pillars, ang mga gawaing nakakasira, nakakaimbalido ng pag-aayuno. So inshallah sa araw na ito ay dakuhan muna natin ang isang haligi ng pag-aayuno, ang intensyon. Intensyon na sinabi ni Hafsa radhiyallahu anha
na sinabi ng sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno na hindi nagsagawa ng kanyang intensyon bago magbukang liwayway, ang kanyang ayuno ay hindi tanggap. Ibig sabihin, pag hindi ka nagkaroon ng intensyon na ikaw ay mag-ayuno kinabukasan ng buwan ng Ramadan, nabukang liwayway, umabot ito, even na pigilan mong kumain, uminom at makipagtalik sa iyong asawa, ang iyong pag-aayuno ay hindi tanggap sapagkat hindi ka nagkaroon ng intensyon bago magbukang liwayway. So ayon naman kay Daraqutni rahimullah, walang tatanggaping pag-aayuno sa kanya na hindi nagsagawa ng intensyon sa gabi ng Ramadan. See? Dito naman gabi sa isa bukang liwayway. So ayon sa hadith ni Hafsa, makikita natin kapag hindi ka nakagawa ng intention before bukang liwayway o Fajr, ang iyong pag-ayuno hindi tanggap. Ay kay Daraqutni, sa gabi hindi ka nakagawa ng intention, ang iyong pag-ayuno kalabukasan hindi tanggap. Ibig sabihin, ang boundary ng paggawa ng intention mula sa gabi. Mula sa gabi, ibig sabihin, pagkalubog ng araw, yan ang konsiderasyon na gabi sa atin, Maghrib, paglubog ng araw hanggang Fajr, at pag hindi ka nakagawa ng intention sa pagitan nito at nag-ayuno ka, kinabukasan na alam mo Ramadan, kahit na umiwas ka sa pagkain, sa Panginoong pagkikipagtalik, ang iyong pag-aayuno ay hindi tanggap. Bakit? Dahil tinanggal mo ang isang haligi ng pag-aayuno. Ano ito? Intensyon. Wala kang intensyon na gawin mo ang pag-aayuno. Okay? So, lumilitaw sa dalawang ito na ang intention ay mula gabi hanggang araw. Bukang liwayway, Fajr. Mula Maghrib hanggang Fajr. So, ibig sabihin, kung itinatanong nyo kung kailan ang Maghrib, kapag lubog ng araw. On the spot na pagkalubog ng araw, ito ay konsidera na Maghrib. Consider na ito ay pagpapalit ng kalendaryo ng mga Muslim, ikinoconsider ang gabi ito. So, malalaman nyo paglubog ng araw, ang Maghrib, kung ikaw ay may mga bundok, nakapaikot ng bundok, at lumubog na ang ring nito, ang buong ring nito, sa ganito ay consider na itong Maghrib. Kung wala ka ng pagkakataon makita, even na sabihin mong nakalitaw pa ang araw kung aakyat ka sa bundok. Ngunit, imposible na makakit ka sa bundok dahil malayo ang bundok sa iyo. Kapag lubog ng araw sa mga bundok, it consider na ito ay Maghrib. Even na ikaw ay sumakay ng aeroplano at nakita mo ito muli, so sa iyo ay nakita mo na kanina ang paglubog ng araw, ito ay Maghrib. Even na pagsakay ng aeroplano, nakita mo na ito, ang araw na doon pa rin siya, ito ay consider na ng Maghrib sa iyo sapagkat nasaksiyan mo na kanina ang paglubog ng araw. Hindi katulad ng nagtago lang sa building, then may posibilidad na makita mo at lumisya ka na ng konti, makikita mo ng araw, hindi itong tinatabi na Maghrib. Kinakailangan niya, kung wala kang pagkakataon makita paglubog sa mga bundok, halimbawa nakapaikot sa iyo, it consider na ito na ay Maghrib. So magkaroon ka na ng intention, bago bukas na alam mo na buwang Ramadan na, bago bukang liwayway, kinakailangan magkaroon ka na ng intention. Dahil kapag hindi ka nagkaroon ng intention, at nag-ayuno ka kinabukasan, alam mo Ramadan na, ito ay pillars. Tinanggal mo ang haligi ng pag-aayuno, ang iyong pag-aayuno, even na umiwas ka sa pagkain, pag-inom, at pagkikipagtalik, ang iyong ayuno ay hindi pa rin tatanggapin. Ngunit, obligado sa iyo ang umiwas sa pagkain at pag-inom, dahil pag ginawa mo yan ay dagdag muli ng kasalanan yan. So ito ay, kailangan mo umiwas sa pagkain, pag-inom, pagkikipagtalik, ngunit ang ayuno mong ito ay babayaran mo pa rin sa susunod na araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ang tanong, kung alam mo na bukas, ang simula ng pag-aayuno, alam mo bukas na pag-aayuno na, Ramadan na. Malinaw na pagsapit ng gabi at bago liwayway, dapat magkaroon ka ng intention, no? Na mag-ayuno ka kinabukasan. So, paano kung hindi mo alam na isang Muslim na bukas pala ay pag-aayuno na o buwan na Ramadan na? Hindi mo alam. So, dito, sa nabanggit sa hadith, sa Fatawa Islamiyah, ayon kay Bin Bas rahimullah, hindi tanggap ang kanyang pag-aayuno dahil malinaw sa hadith na kapag hindi ka nakagawa ng intention mula gabi hanggang bukang liwayway, sumapit na ang Fajr, hindi ka nakagawa intention, so hindi mo alam na Ramadan, then maya-maya nalaman mo, yaki, Ramadan na ngayon, fasting na, so sabi nila, hindi na tanggap ang iyong ayuno dahil hindi ka nakagawa ng intention, dahil ito'y pillars, hindi mo nagawa sa gabi hanggang Fajr, hindi natanggap ang iyong ayuno, bagamat hindi mo alam na ito pala'y buwan na ng Ramadan at pag-ayuno, even na ikaw ay hindi kumain,
umiwas sa pagkain, pag-inom, pagpagtalik, ang iyong ayuno ay hindi tanggap dahil hindi ka nakagawa ng intention. So, ayon naman kay Ibn Taymiyyah rahimullah, sabi niya, ang intensyon dapat ginagawa ito na pinasusundan ito ng kaalaman. Dahil kung hindi dahil hindi mo magagawa ang intention, kung hindi mo alam ang isang bagay, paano mo gagawin ang gawaing pagsamba kung hindi mo alam ang wala kang kaalaman sa isang bagay? Kung kaya aniya, kung hindi mo alam na kinabukasan ay Ramadan na pala, pag-aayuno na pala, sumapit ang umaga, doon mo nalaman, Yaki, pag-aayuno na, buwan ng Ramadan ngayon, hindi ka pa kumain, hindi ka nakipagtalik sa iyong asawa. So dito, Ibn Taymiyyah rahimullah, maaari kang gumawa ng intensyon sa umagang yaon. Sabi niya, maaari kang gumawa at ang iyong ayuno ay tanggap. Dahil ang intensyon, nararapat aniya, pinasusundan ito ng kaalaman. See? Dapat pinasusundan ito ng kaalaman. So nalaman mo ito ng umaga, doon ka mag-intensyon aniya. At ang iyong ayuno, sa ganito ay magiging tanggap aniya. So magiging tanggap ang iyong ayuno. Dahil katotohanan, kung titignan natin ang mga hadith, sinabi ni Hafsa, ang Muslim na hindi nakapagawa ng intention hanggang bukang liwayway, ang kanyang ayuno hindi tanggap. Ganon din kay Darqutni, mula sa gabi at dumabot ng bukang liwayway, ang kanyang ayuno hindi tanggap. Pero anila, pagkatapos ba nito, nagampanan nito na hindi ka nakapag-intention dahil hindi mo alam. Sinabi ba nila ng hadith na ito, kapag hindi mo alam, hindi natanggap ang iyong pag-ayuno? Malinaw nila na hindi ito nabanggit. Ang ayuno nila, ang mga hadith nila ay nagpapakita lamang ng mga hadith kung alam mo na kinabukasan ay ayuno na, kailangan ka magkaroon ng intention. Dahil kapag hindi ka nagkaroon ng intention, alam mong ayuno na bukas, ang iyong ayuno ay hindi tanggap. Ngunit sa mga hadith, kung hindi mo alam na ipakita rito, sinabi ba ng mga hadith, kung hindi mo alam ay hindi rin tanggap ang iyong ayuno, malinaw na wala sa hadith na nabanggit na dito. Lumilitaw nila ang mga hadith kung alam mo lamang, doon ka gagawa ng intention. Kung hindi mo alam at nalaman mo umaga, ayon kay Ibn Taymiyyah rahimullah, gumawa ka ng intention sa umagang yan dahil doon mo lang nalaman ang iyong ayuno ay magiging katanggap-tanggap. Aniya. So ang iyong ayuno ay magiging katanggap, hindi mo na kailangan bayarin ito ayon kay Sheikhul Ibn Taymiyyah rahimullah. Sapagkat sabi niya, gumamit siya ng verse, ang Islam, la yukallifullahu illa wus'aha, hindi ka bibigyan ng pasanin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo sinasadya, na hindi mo kayang pasanin. O sinabi din ng ni rahimullah Ibn Taymiyyah na ang Islam hindi ka papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na hindi mo alam. Papatawan ka lamang niya kapag ito ay iyong alam. So kung alam mo na gabi ay Ramadan na bukas hindi ka nag-ayuno, papatawan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paano kung hindi mo alam, nalaman mo umaga aniya, so hindi ka papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito aniya, maaari kang gumawa ng intention even na umaga na. Kung ngayon mo lamang nalaman, ang ngayon mo ay tanggap niya. At ito ang pinakamalakas na opinion ayon sa ating mga majority scholars. So, except ang voluntaryong fasting, even na sa umaga ka gumawa ng intention, walang problema. Even na sabihin mo pa na mag-aayon ako, allowed din ito sa Islam. Dahil minsan alam natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumunta siya kay Aisha, na hindi pa siya kumain, hindi pa siya uminom, hindi siya nakipagtalik. Sabi niya, ano makakain? Wala, Rasulullah. Sabi niya, sige, fasting ako ngayon. So makita mo, nag-ayuno siya ngayon. Ang kanyang fasting, kasabay ng kanyang niya, mayroon pa kasamang bigkas. So ibig sabihin sa fasting na voluntary, walang masama anumang oras natin gawin ang intention hanggat hindi tayo nakakain, nakainom o nakipagtalik. Ibig na sabihin natin, bigkasin natin tayo mag-ayuno sa araw na ito. Except sa buwan ng Ramadan, hindi mo maaring bigkasin at hindi mo maaring palampasin ang intention mo kung bukas alam mo na Ramadan na, kailangan sa gabi pa lang bago umabot ang bukang liwayway ay magkaroon ka na ng intention. So paano ang intention? Ang intention ba ay araw-araw, gabi-gabi, nagagawa ang intention, bukas mag-ayuno ako? Sabi ng mga scholars, dapat gabi-gabi dahil ito ay individual na pagsamba. So ayon naman sa iba, maaari kang mag-intention ng buong Ramadan. Isang intention na gagawin mo ang buong Ramadan na pag-aayuno. Sabi nila, ito ay parehong pwede. Ngunit mas mainam na gawin natin bawat gabi na magkaroon tayong intention na mag-ayuno tayo kinabukasan. Kung ikaw ay mag-intention na mag-ayuno na isang buwan, at ikaw ay nahadlangan ng isang araw, halimbawa ikaw naglakbay, ay naputo lang yung intention, hindi naging tuloy-tuloy. Sa ganito, pagsapit muli ng gabi, kailangan magkaroon ka muli ng intention na mag-aayuno ka sa mga natitira pang araw. Sapagkat kapag hindi mo ginawa ang intention, naputo lang yung intention noon na mag-ayuno ka ng isang buwan. Nagkaroon ng dahilan na hindi ka nag-ayuno dahil naglakbay ka, nagkasakit ka.
naputol ang intensyon mo isang buwan. Sa ganito, kailangan kapag ikaw ay hindi na naglalakbay o magaling ka na, sa gabing yaon, magkaroon ka muli ng intensyon na gawin mo ang natitira pang pag-aayuno, sapagkat kapag hindi mo ginawa yaon, hindi matatanggap ang iyong pag-aayuno, kinabukasan hanggat hindi ka magkaroon ng bagong intensyon. Kaya anila, mas mainam na magkaroon ka ng intensyon gabi-gabi, at ito ang pinakamainam at pinakamagaling na gawin ng isang Muslim nag-aayuno. Sa bawat gabi, nagkakaroon siya ng intensyon na kinabukasan, mag-aayuno siya. Anong gusto niya? Bakit siya nag-i-intention? Sa Allah subhanahu wa ta'ala, at alam natin na ikaw ay tatakot at mahal mo Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit mo gagawin ang pag-aayuno. So isa pa, bago ko isara ang ating paksahin, wag na wag tayong mag-intention na kapag tayo nag-aayuno na sabihin natin ay putulin ko na ang aking pag-ayuno. Kahit pabiro, sabihin mo, ay Aki, pinutol ko lang ang aking pag-ayuno, hirap-hirap ako eh. So, kahit pabiro o intention mo lamang na willing ka na ikaw ay may intention na pinutol mo na ang iyong pag-ayuno, dahil pillars ang intention, pinutol mo. Nagkaroon ng intention ang iyong pinutol mo habang ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang iyong fasting ay invalido. Bakit? Dahil ang intention sa pag-aayuno ay pillars. Kapag sinabi mo sa iyong sarili na pinutol ko na ang aking ayuno, ibigatan na ako, break ang iyong fasting. Kahit na umiwas ka pa sa pagkain, pagkikipagtalik, tinutuloy mo, ngunit kanina nagkaroon ka na ng maliwanag na niya na ayaw mo na, pinutol mo na, ang iyong pag-aayuno hindi tanggap. Sa ganito, kung ikaw ay nagniya ng isang buwan, dahil naputol ito, hindi ito natanggap ang ayuno mo sa araw na yon, mamayang gabi ay magkaroon ka muli ng niya. Nagagawin mo pa ang natitirang araw ng pag-aayuno. Sa ganito, ang taong ito na pinutol niya ang kanyang pag-aayuno ito sa kanyang intensyon, kailangan pa rin umiwas sa pagkain, Panginoon, pagkipagtalik, at bayaran niya ito sa susunod na araw na ang kanyang pinutol na ito sa pamamagitan ng intensyon na pinutol niya ang kanyang pag-aayuno na hindi natanggap. So ito ang dalawang paksa natin sa araw po na ito. So inshallah sa susunod, itutuloy natin ang susunod na haligi, ang panahon, at isa pa ang nakakasira sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So medyo binibilisan po natin kasi po ay napakarami para po natin dapat paksahin sa pag-aayuno na upang sa ganun ay maiparating natin. Kaya po binibilisan natin, ngunit naway sana maging maliwanag sa inyo. Kung maaari po hindi maliwanag, ay pakiulit-ulit na lang po itong pakinggan upang sa ganun ay maging maliwanag at maintindihan natin ang batas alituntunin ng pag-aayuno. Sige po, at dumako tayo sa ating katanungan sa Hadith ng Bulug Al-Maram kung saan nasa purification po tayo. Pero may narinig po akong mga nagte-text sa ating messenger. Sagutin muna natin sila inshallah. So brother, sa iyong pagkakataon, Assalamualaikum. Alhamdulillah, mashallah, Allahu Akbar. Napakaganda mga paksa, inshallah. Ang bahagi natin sa araw na ito, inshallah. Na. So, alhamdulillah. Wala akong siya brother. So, alhamdulillah. Tayo po ay dumako sa paksa sa Bulug Al-Maram na kung saan po ang pagbibigay ng mga benefits patungkol sa mga hadith na nilalaman ito, inshallah. So, baka may narinig ako. Wala bro. So, alhamdulillah, paksahin po natin ang unang hadith na kung saan ay nakasaad sa Bulug Al-Maram na kung saan nakasaad dito. Narrated Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, when the animal hide is stand, it becomes purified. Reported by Muslim. Al-Arba have the words, any animals hide that is tanned. So isang hadith naman po, narrated Salama bin Al-Muhabik radhiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, the tanning of dead animals hide is its purification. Ibn Hibban reported it and read it sahih or authentic. Sa isang hadith po, sa bilang karugtong niya, isang kasama niya, narrated Maimuna radhiyallahu anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, passed by a dead sheep which some people were dragging. He told them, if you had taken its hide, it would be better. They said, it is dead. He said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, water and the leaves of the acacia tree will purify it. Reported by Abu Dawud and An-Nasai. So dito sa tatlong hadith na binanggit po natin, isa ay tumutukoy po sila na kung saan ang patungkol po sa hayop na kung saan ay ang pagkukulti o po kung saan yung ang laman ay iniwalay sa kanyang balat, at ito ay ginagawang mga kagamitan na tayong nagagamit sa panahon natin ngayon, inshallah, kahit noong panahon pa nila. So sa mga hadith na ito,
ang pagkulti sa balat ng hayop, buhay man ito o patay, ay nagpapakita na ito ay nagiging malinis at maaari nang gamitin kapag ito ay nakulti sa pamamagitan ng tubig na may kasamang kemikal tulad ng dahon ng akasya. Ang dahilan ng pagkulti sa balat ng hayop ay upang maging dalisay ito sa pamamagitan ng tubig at kemikal ay upang tanggalin ang fluid at amoy ng balat na ito. Pagkatapos maibilad nito ay pagkatapos itong makulti at maibilad, alam natin na ang balat ng hayop na ito ay matigas, maliban kung ito ay makulti ang balat na ito. So ito ay nagiging malambot. Sa panahon natin ngayon ay marami ng ibang kemikal ang naimbento bilang hinahalo sa tubig upang kultihin o ihalo sa kemikal na ihalo upang ang balat ng hayop at gawing kalakal tulad ng bag, ng mga sinturon, mga damit at iba pa na kung saan ay mula sa balat ng hayop. So, at alam natin na ang patay na hayop ay haram ito at marumi kahit pa ang namatay na hayop ay halal sa mga kamusliman. So, sa pamamagitan ng pagkulti sa balat ng hayop na ito na namatay, ang kanilang mga balat ay nagiging malinis. Ito natin na kung saan po ang pagkulti sa balat ng mga hayop na namatay, ang kanilang mga balat ay nagiging malinis. Tandaan na kung saan na hindi sapat ang tubig. Kailangan may chemical ito na halo na siyang may kakayahang tanggalin ang amoy ng balat nito at mawala din ang fluid nito na kung saan nagmumula sa balat ng hayop. Sa mga kapatid, kapag ang balat ng patay na hayop ay nakulti na, ito ay nagiging dalisay. Kapag ito ay naihalo sa tubig, ang tubig ay mananatiling tahur o malinis at maaari itong gamiting pangwudu at panggusul at iba pang gawain na kung saan ay pwedeng gawin sa tubig. So, kahit na ang kanilang mga ngipin, buto, sungay ay nagiging malinis kapag ito ay nalinis o maaari ding gawin ang proseso ng pagkukulti at sa ganito ang halal na ito na hayop ay maaari nang ikalakal o anumang hayop na saan ay nagamitan ng pagkukulti. So hindi na rin ito mga najis, sila ay dalisay na pagkatapos nitong linisin o gamitin ng natawag na paraan ng pagkukulti. So mga tuwid, ang magtinda at bumili sa mga bagay na mga ito sa nakulti na ito ay halal gawin ang mga kamusliman. Na saan ito po ay hindi na po masabi na ito ay najis o pinagbabawal. Ito nga ay nagamitan ng pagkukulti. So may mga ibang scholars na nagsasabi kapag ang balat ng hayop ay kinulti, ang panlabas lamang nito ang magiging dalisay nila. Kung kaya, ang loob ay hindi nagiging dalisay. Kung ito ay gagawing sisidlan, ang balat na ito ay hindi maaaring gamitin sapagkat ito ay sa likod lamang o sa likido o tubig maliban sa mga solid na bagay nila. Ngunit ang pinaka tamang opinion kabilang sa mga nagsabi ay si Sheikh Al-Fawzan rahimullah, ang labas at loob nito ay nalilinis kapag kinulti at maraming maaaring gawing lalagyan ng likido o tubig at solidong bagay. So ito po ang ibibigay nating hadith na kung sa kapaliwanagan dun sa tatlong hadith na nabanggit natin, inshallah. So sa hadith na yan, brother, Alhamdulillah. ang lahat ba ng mga hayop haram man sa atin Yun. o halal ay maaari nating kultiin, Yun ang gamitin, o mga halal na hayop lamang na sa atin nakakainin ang pwede lamang nating kultiin. Pero bago tayo pumunta dyan, mayroon tayo Alhamdulillah. bro. Inshallah. Alhamdulillah. Salam mga brothers. Paano po kung nag-aayuno ka tapos nakipagtalik ka sa iyong asawa, ito ba ay katanggap-tanggap? So ito ba, tanong po dito ng isang nagpadala ng mensahe, tanungan, kung ang kanyang pag-aayuno ay tanggap po ba kung siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa? Actually, gaya po ng sabi natin, waalaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Gaya po ng sabi natin,
ang isa sa haligi ng pag-ayuno ay ang mga nakakasira ng pag-ayuno. So, ibig sabihin, isa yan sa mga nakakasira sa pag-ayuno. Malinaw, Habang nag-ayuno ka malinaw sa yan. buwan ng Ramadan, ay makipagtalik ka. So, yan po ay detalyado rin natin papaksayin yan. Inshallah, pag-abot natin sa haligi na kung saan nakakasira ng pag-ayuno. Pero ganun pa man po ay sagutin natin yan ng pahapyaw. Pahapyaw, oo. So, kung kayo ay nakipagtalik sa buwan ng Ramadan During at habang fasting nag-ayuno, kayo ay ignorante sa rules na hindi nyo alam na ito'y pinagbabawal, hindi nyo alam. Sino Sa ganito naman? ay exemption kayo. Wala kayong pananagutan. Ang inyong pag-aayuno ay tanggap sapagkat hindi nyo alam na ito ay bawal. Ano po? Ngunit kung ito ay alam nyong bawal na nagawa nyo ito sa buwan ng Ramadan, habang kayo nag-aayuno, alam nyong bawal, ginawa nyo ito, nakisiping kayo sa inyong asawa. Ngunit kung nakalimutan nyo naman, nawala sa isip nyo, sa ganito ay wala rin kayong pananagutan. Ang inyong pag-aayuno ay tanggap. Kung naalala nyo ito habang kayo nagsisiping, ay maghiwalay kayo agad-agad. Sabi ng mga scholar, hindi natanggap dahil naalala nila habang sila nagsisiping. No. Ang totoo po at tamang opinyon, kapag kayo naghiwalay agad-agad, ito'y nagpapakita ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nyo sinasadya, hindi nyo gusto ang ginawa ninyo. So, anila, kapag naalala nyo, maghiwalay kayo agad-agad. Pag naalala nyo na kayo ay nagtatalik, na kung saan nag-aayuno, naalala nyo bigla, maghiwalay kayo, ang inyong pag-aayuno ay tuloy lamang. Ito ay tanggap na pag-aayuno sapagkat hindi kayo papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na nakalimutan natin. Ano po? Ngunit kung alam ninyo na kayo ay alam niyo ay ito ay bawal, ginawa niyo pa rin, nakipagtalik kayo, ang inyong pag-aayuno ay nawalang saysay at mayroon po itong multa na kung saan subaybayan niyo na lamang po kung ano ang parusa bilang multa ng mga nakikipagtalik na alam nila na ito ay bawal gawin sa panahon ng buwan ng Ramadan habang nag-aayuno. Even na hindi nila alam ang kaparusahan sa bagay na ito ay ipapataw at ipapataw pa rin sa kanya ang parusa kapag alam niya na pinagbabawal ang pakikipagtalik sa araw ng Ramadan o sa buwan ng Ramadan habang kayo ay nag-aayuno. Kahit na hindi mo alam na may parusa ito, ngunit alam mo na ito ay bawal gawin, makipagtalik habang nag-aayuno, ipapataw pa rin sa iyo ang tatlong uri ng parusa. So inshallah, abangan nyo na lamang po yan inshallah. So, barakallahu. Alam mo, Barik, sa nagtanong ito. Alhamdulillah, mashallah. Yun po ang kasagutan ng ating stud doon po sa nagtanong patungkol sa pagkipagtalik. Detalyado po yan sa susunod, no po? Alhamdulillah. Kasi mayroong bagay na maaaring pinilit mo ang iyong asawa, pinversa mo, malalaman niyo po yan. Paano naman ang asawa niya, pinversa niyo lamang. Yan, sa magandang Bagamat alam katanungan niyo, yan, paano yung oo. babae, ayaw niya, pinversa niyo, pinilit niyo, anong hatol sa kanya. So inshallah, sa pagdating natin yan, mga detalyado po yan, ang mga Alhamdulillah. nakakasira ng pag-aayon, inshallah. So, alhamdulillah, brother, baka may madagdag ka doon sa hadith na kusan Okay, o nga pala, para maano natin. doon sa hadith na nabasa mo, brother, tatlo sila. Alhamdulillah, tatlong magkasunod ako. Sa hadith ni Salama na binasa mo, wala siyang binanggit, brother, no? General, wala siyang binanggit kung anong hayop. Wala nabanggit. Ang No? tinukoy lang ito ay patay na hayop lang. Pagdating kay Ibn Abbas, sabi niya, any animals. Malinaw. Ibig sabihin, sabi ng mga scholars natin, Alright, ano mga- lahat ng mga hayop ay maaaring kultiin, basta mayroong chemical, lalo sa panahon natin ngayon, hindi lamang Mas basta lalo daw ngayon, na kasya, oo. mas Chemical malalakas na ang talaga. panlinis ngayon. So kaya linilinis nila yan, brother, para matanggal ang amoy, ang fluid nito, at higit sa lahat, maging malambot ang balat. Malambot, Dahil oo. matagas siya kapag hindi mo lininis yan ng ibang chemical, para maging malambot. So magawang bag, magawang sinturon, magawang water skin, lalagyan ng tubig nila, sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Yan, oo, no? totoo yan. So Ginamit para nila lumambot. yan. Then, sabi ni Ibn Abbas, ano niya? Any animals, maaaring kultiin. Sabi ng mga scholars, any animals, haram man ito sa atin o halal. Maliban sa dalawa, baboy at aso. Aso, Maliban dyan. Pero, anong mga ibang scholars, hindi lahat ng any animals na haram o halal sa atin. Ang tinutukoy nila, any animals, ito yung any animals na halal sa ating mga Muslim. Dahil ito'y suportado pagdating sa hadith ni Maymuna, na kung saan kinakaladkad ang isang tupa na nakita na Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ba't hindi niyo ito kultiin? Sabi Rasulullah, patay na ito. So sabi niya, kultiin niyo sa pamamagitan, kung kinulti lamang nila ito, Akasya, oo. sa pamamagitan ng tubig, Dahon ng akasya. o dahon ng akasya, magiging malinis ito. Pagkatapos mong binilad ito, magiging malinis na. At may suporta rin kay Maymuna ito, na kung saan binigyan din siya ng tupa noon. Namatay ang tupa niya, sabi niya, Maymuna, ba't di mo kunin yung balat, gamitin mo? Ya Rasulullah, patay na ito. Sabi niya, ipinagbabawal lang yan na kainin. Kunin mo ang balat, tapos kultin mo, magiging kapakinabangan sa iyo. Mashallah, So, ibig sabihin, sa mga hadith na pinakitang proof, ay mga halal na hayop, bagamat sila'y patay na, ay maaari nating kultiin. Mapapakinabangan natin ang kanilang balat. Pwedeng gawing damit, pwedeng gawing bag, gawing sinturon, lalagyan ng tubig. See, basta lininis mo ito, kinulti mo ito, may kasamang chemical, matanggal ang fluid at amoy,
at ibilad mo ito. So nagpapakitaan nila sa mga support ng ebidensya na kung saan ipinapahintulot lamang ang mga halal. Dahil may mga hadith nila na ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pakilabangan ang mga jaguar, parte, oo. mga tigre, bawal pakinabangan. Ibig sabihin, kung kukultihin mo ito, pinakinabangan mo, may mga hadith na bawal pakinabangan ang mga bagay na haram ng mga hayop na yan. So sabi nila, mga halal labang na mga hayop ang maaaring kultihin sa ibang skolar, lahat, maliban sa baboy, at aso lamang ang hindi pwedeng kultihin. Allah knows best, brother. Alhamdulillah. So dito tinutukoy ibig sabihin mga halal na hayop lamang. Yan ang Kahit patay. pinakamalakas. Oo. Kahit patay, Alhamdulillah. makuha natin ang ngipin, Oo. makuha natin ang sungay, makuha natin ang kanilang mga gulgod, mga buto, linisin natin, pwede natin gamitin ang mga yan. Ipinagbabawal ang mga patay na hayop sa atin, najis sila, kainin, at najis sila. Pero pag nilinis mo sila, mawawala ang kanilang pagka-najis. At isa pa dito ng ano nasa dito to, ito nabanggit natin kanina na kung saan ang parte ng sa kinulti na balat ng hayop ito may mahulog sa tubig, ang tubig ay nagiging tahor pa rin. Oo, yun ang pinaka ano diyan. Dahil tulad niyan nasa Naging paksapay tahor pa rin. oo. Nagiging tahor pa rin, brother. Dahil nalinis mo na ito. Tapos Pwede na mo na nalinis, lagyan ng oo. tubig. Bagamat sinasabi ng iba scholar, Iniinom pa hindi yan, raw oo. nagiging malinis ang loob, sa labas lang. Kaya sa Yun. loob, pwede mo siyang bagyan. Hindi liquid, kundi mga solid lamang. Ngunit, sabi nila, nagiging malinis ito sa loob at labas. Dahil meron din suporta yan. Ginagamit yan ng mga sahaba noon, lalagyan nila ng tubig. Inumin, oo. Inumin, Totoo, oo. pinangungudo. So, mali ang sinasabi nilang Sa labas lang. sa labas lang nalilinis. Oo. No. Anong pakinabang kung sa labas lang nalilinis ito? Anong pakinabang ng loob kung damit? Najis pa rin, hindi mo may susuot. Hindi mo magagamit. So Oo. bag, najis pa rin. Kukunin mo yung gamit mo, lalagay mo ito, najis pa rin. So ibig sabihin, magiging walang kapakinabangan kapag ganito ang Patuan lang. napakahina ng oo. patwa ng ganyan, no? So ibig sabihin, in and out. Nagiging malinis ito, nagiging dalisay. Malinaw, Basta, alhamdulillah. hindi lang tubig. Dahil dapat may chemical, May chemical na siya, yun, napapatay oo. niya ang amoy at fluid ito. Alhamdulillah. So, yun po ang isa sa mga mga benefits na kung saan ay may bibigyan sa tatlong hadith na kung saan ang tinutukoy dito na kung saan ang mga hayop na kinulti ay nagiging halal o nagiging halal sila sa kanilang pangarahang sila ay mga kinulti. Inshallah. Kung saan ang mga hayop na kung saan nahulog sa tubig ang mga balat nito na kinulti na, ang tubig po ay hindi nagiging najis. Pagkos ito ay tahor pa rin at maaaring pangudo, panggusol at anumang bagay na kung saan ay ginagamit sa ating katawan, inshallah. So, alhamdulillah tayo dadako po sa ating susunod na hadith na kung saan sa hadith number 19 na kung saan nakasal po sa Ulug Al-Maram, narrated Abu Talaba. Hindi, sa kabila siya, Brad. Dito po sa narrated Abu Talaba Al-Kushani Radiallahu, I said, O Allah's messenger, we are living in a land inhabited by the people of the scriptures. Can we eat from their utensils? The Prophet ﷺ said, do not eat from their utensils unless you cannot find utensils other than theirs. If you cannot find other than theirs, so mali na po, ito yung naksan, inulit dito. And wash them and eat from them. So ito ang isa sa mga hadith na kung saan ay tinukoy ng Propeta Muhammad SAW na hugasan kung wala na makitang kagamitan, liban pa doon. So ang kasunod na hadith niya ay narrated Imran bin Husayn, the Prophet ﷺ and his companions perform wudu or ablution from an animal hide water container belonging to a polytheist woman. So agreed upon, it is an extract of a long hadith. So malinaw sa hadith na number 19, isinalaysay ni Abu Talaba Al-Kushani, sinabi ko, o sugo ng Allah, kami ay nananahanan sa kalupaan ng mga ahlul kitab. Maari ba kaming kumain sa kanilang mga ahlul kapitan? kitab, brother? So alhamdulillah. So ang ahlul kitab, ito po yung mga tao na kung saan ay tulad ng mga Hudyo, Kristiyano, ito po yung mga tutukoy dito na kung saan ay wala po sila hindi po sila masabi na mga masasabi na Muslim. Ibig sabihin, sila yung mga tao na kung saan ay nasa loob ng na Quran, na kung saan mga Hudyo at Kristiyano po nutukoy dito. Mga tao po na kung saan ay nutukoy dito yung mga taong pinahintulutan na para paggamitan ng mga tulad na sinabi sa hadith na to na gamitin mga kagamitan nila.
So dito po pinapakita na maaring gamitin kung wala na pong makikita liban pa doon sa gamit na kaya na pinagamitan. So, maari ba kaming kumain sa kanilang mga kagamitan? Ang sabi ni Al-Kushani. So, ang Sugo sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, huwag kayong kumain sa kanilang mga kagamitan maliban kung kayo ay hindi makahanap ng ibang kagamitan. Maliban ang kanila. Sa ganito ay hugasan ito at kumain mula rito. So ito ay agreed upon. Sabihin ay pinagsang-ayunan po ng lahat ng mga scholar. So sa isang haditan po, isinilaysay ni Imran bin Husayn, ang sugo at kanyang mga kasamahan ay nagsagawa ng wudu mula sa kinunting lalagyan mula sa isang babaeng musyrikah. So makikita mo brother, yan ang sa suporta sinasabi ko lang kanina. Alhamdulillah. Kinulti ng babae na hindi pa Muslim. Oo, na kung saan malinaw. mayroon tubig, ginamit yan ng mga Alhamdulillah. sama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginamit nila yan. Alhamdulillah. So, ang una nito ay sino si Abu Talaba Al-Kushani. Siya ay isang sahaba, kung saan lahi mula sa Kushayn bin An-Nimir ng tribo ng Kuda. Isa siya sa nagbigay ng tipan sa sugo sa Hudaybiyah. At siya ay sinugo sa kanyang pamayanan at tinanggap naman ng mga ito ang Islam. So, siya ay nanatili sa Islam at namatay sa taong 75 AH. Sa kanyang hadith ay pawang lumilitaw na ang sisidlan ng mga kupar o hindi Muslim ay najis. Kung ang sisidlan ay mayroon mula sa mga Muslim, ang sisidlan ng kupar ay hindi maaaring gamitin kahit na sa pagwudu o paggusol. Kung sakali ay hindi ginagamit ng kufar ang kanilang sisidlan mula sa haram na pagkain at inumin, ito ay dapat hugasan bago gamitin bilang pag-iingat. So ibig sabihin, dito sa hadith na ito ay maaaring gamitin ang sisidlan ng hindi Muslim o kufar sa dalawang kondisyon. Una, kung wala kayong makitang sisidlan ng Muslim liban sa kanila. So pangalawa, hugasan ito bago gamitin. So ito po ay sa dalawang kondisyon. Sa isang hadith naman po na binigay natin sa hadith ni Imran, si Abu Najid mula sa tribo ng Kuza, tinanggap niya ang Islam sa pamagitan ng digmahan sa Khaybar at nanahan sa Basra at namatay dito sa taong 52 AH. Sa kanyang hadith, ang gamit ng hindi Muslim o kupar ay hindi najis. Parang mayroong hindi pagkakatugma. Kung titingnan natin ang mga hadith nito. So paano ito natin may pagtutugma? Yun ang po magandang diyan. So una, ang unang hadith ay pag-uutos bilang pag-iingat sa maktub. Dito ay rekomenda lamang at hindi ito obligado. So dito, lalo na't kung ito ay ginagamit nila sa haram. So ito po yung tinutukoy dito na kung saan hindi ito sabihin na pag-iingat lamang. So hindi po kung saan hindi ito obligado, ito ay pag-iingat na ginagamit mo sa haram. Dito ay hugasan ito at kung hindi makakita ng gamit ng Muslim bago ito gamitin, maging sa wudu at gusul. So pag hindi makita ng gamit ng Muslim, ito po ang pinakamainam bago ito gamitin sa pagwudu o paggusul. Pangalawa, ayon sa mga majority scholar ay maaari nating gamitin ang gamit ng kufar kahit na ito ay walang paghuhugas at ito ay suportado ng maraming autentibong hadith maliban kung ito ay nakita natin sa hinaharap na ito ay ginamit sa haram, sa ganito ay mahugasan ito bago gamitin. So ibig sabihin brother, kapag ginamit ng mga hindi Muslim ang plato o ano pa man, hindi na kailangan hugasan yan. Kung gusto mong hugasan ito ay rekomenda. Kung wala kang mahiraman mga kapatid nating Muslim. So rekomenda.
Maliban, sabi mo, kung nakita nila on the spot na kumakain sila, halimbawa ng baboy. Actual. Ito po kumakain sila ng baboy. Marami kasi kapag nahihirapan ng Muslim, kapag hindi natin nalalaman to, ayaw nilang gamitin ang mga kaldero, mga platito, Totoo yan, kapag totoo yan. pinagluluto ng mga baboy, ng mga kamag-anak, mga magulang o kapatid, ay hindi po. Ugasan nyo lamang po ito ng tubig at maaari nyo na itong gamitin. Alhamdulillah. Ano po, tandaan nyo po, kapag nakita nyo ginagamit sa aramang isang bagay na yan, ugasan nyo po ang tubig ng platong yan, alhamdulillah, maaari nyo na pong gamitin yan on the spot. Yun po ang tinutukoy. Ngunit kung hindi nyo nakikita na ginagamit nila sa mga haram ito, o rekomendado na hugasan nyo, kahit hindi nyo hugasan, wala namang masama dahil ang mga hindi Muslim ay hindi sila najis, hindi sila marurumi para marumihan ang mga yan. At kung ano man ang kumakapit dito, brother, Hindi. abay wag po natin imagine yan, hindi natin nakikita ang mga totoo dumi yan. dyan. Magpapahirap po? sa yan. Huwag magpapahirap po sa atin yan, brother. Tuloy mo lang. Totoo yan. So dito, inshallah, tuloy na, So, nagbigyan brother, may tanong tayo Alhamdulillah. bago malikan. Mashallah. Diretso mo lang, bro. Mukhang tatlo yata yan. Salam po, ano ang hatol sa taong natutulog lang kapag nag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Yan po ang unang katanungan ng ating nagpadala. Isa po, ang isa niyang katanungan. Salam, maaari po bang mag-ayuno any cesarean? Maaari bang mag-ayuno ang cesarean? Magandang katanungan. Ang isa naman pong katanungan, maaari po bang gumamit ng pills ang babae nag-aayuno para mahadlangan ang regla? Mashallah, mga So, katanungan. nagigipit tayo sa oras, brother, no? Alhamdulillah. Okay, bilisan po natin ng konti. Unang tanong, brother. Ang tanong po niya, ano po bang hatol sa tao natutulog sa buwan ng Ramadan? Yun po So, ang ang atol sa mga natutulog sa mag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay wala naman pong masama. Ang kanilang pag-aayuno ay tanggap. Ngunit, marami po silang pinakawalang mabuting biyaya sa panahon na ito, kung saan ito ang panahon ng pagbabasa ng banal na Quran, paggawa ng maraming mabuti. Kung matutulog lamang po sila sa panahon na ito dahil siguro, dahil sa pag-aayuno na nararamdaman nila, gusto lang makaraos agad-agad, ang paglubog ng araw ay malaki pong biyaya ang nawawala sa inyo. Ngunit ang pag-aayuno ninyo ay correct. Mashallah. So, alhamdulillah po ang ano. So, sa pangalawang katanungan po ay, salam, maaari po bang mag-ayuno ang cesarean? Pagdating sa mga cesarean po, ito po ay hindi dumaan sa perto ng babae. So dumadaan ito sa tiyan. So ang batayan upang mag-ayuno o hindi ang isang babae na buntis o nanganak ay dahil magdurugo ang kanyang private parts. So kapag ayon po sa mga majority scholars natin, kapag ang babaeng cesarean ay nakakita siya kahit nakakaunting dugo na lumalabas sa kanyang private parts, ito ay sa nipas, pagdurugo sa panganganak. So obligado siya na umiwas sa pag-aayuno, pagsasala at ipapanggawaing bagay na hindi niya dapat gawin. Ngunit ang cesarean ay wala siyang nakita na dugo na lumabas sa kanyang private parts, obligado po sa kanya ang pagdarasal at pag-aayuno. At ayon sa mga scholars ay hindi na obligado sa kanya ang gusul dahil di naman siya nagdugo. Pero para safe kayo, mawala ang dap. Sabi ng mga iba ay magsagawa kayo ng gusul bago kayo mag-ayuno o magsala. Alhamdulillah. So isang katanungan po ay, maaari po bang gumamit ng pills ang babaeng nag-aayuno para mahadlangan ang regla? Ang paggamit ng pills para magamit yan, hindi sila mag-aagautang ng utang, fasting dahil mabigat ang nagbabayad ng pag-ayuno dahil lagi isa kang nag-ayuno. So dito ginagawa nila ang gumamit ng pills. Ayon sa iba, sabi nila pinapahintulot ito na gamitin ito upang sa ganoon ay mahadlangan ang pagreregla ng babae. Ngunit ayon kay Ibn Uthaymeen rahimullah, brother, para sa aking opinion, sabi niya, at ako'y agree dito sa kanyang opinion, na sinabi niya, pabayaan niyo ang itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa babae. So iyan ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nyo dapat itong hadlangan. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong mayroon sa likod dito. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon itong wisdom, mayroon itong maganda sa katawan ng babae kung bakit ito ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nang dahil dito, Ibn Uthaymeen rahimullah, pabayaan nyo ang tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kapag alam nyo na ito ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon itong idudulot na mabuti at kapag ito hinadlangan nyo, mayroon itong magiging masamang resulta. So sabi nila, kapag ito hinadlangan mo sa pamamagitan ng pills, no doubt na magkakaroon ito ng resulta. Even na mga doktor sinasabi nila, ang paggamit ng pills ay mayroong resulta na ito na ibubunga sa katawan ng babae. Lalo na kapag ginagawa mo yan. Sabi niya, so pabayaan natin ang tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo magregla, tumigil sa pag-ayuno at pagsasala. Kung kayo ay matapos noon, magbalik sa pag-ayuno at pagdarasal. No? Bagamat sinasabi ng ibang scholars ay maaari nyo itong gawin, ngunit mas shape. Pabayaan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanyang itinakda. So brother, balik tayo sa ano. So doon sa natugil tayo sa example. So bibigyan din tayo ng isang example para bilang patunay sa mga hadith na ito. Kung saan, nung nakipaglaban ng mga ang sugo sa Salam at ang kanyang mga kasamaan ay kinuha nila ang mga damit at sisidlan ng mga kalaban nila.
Sa digmaan, Oo, brother. sa digmaan pa yan. So hindi sabihin, Oo. hindi na ilugasan ba dyan, brother? At dito pinapakita rin ako sana wala sa kasaysayan ng Islam na ito ay pinahugas muna ng sugo sa Islam sa kanyang mga kasamaan bago ito gamitin. So lumilitaw, brother, kapag ang gamit ng isang hindi mananampalataya, bagamat hindi sila Muslim, dahil nga dit, kung wala kang Muslim na hiraman, Yun, oo. kailan may mahiraman ka, kung hindi, ito naman rekomenda lamang, hindi naman Combination siya, obligatory oo. yun. Kung gamitin mo naman sa hindi mga Muslim, ang kanilang mga kasangkapan, hindi mo naman nakita na ginamit nila sa mga bagay na haram, katulad niyan, hindi naman nila Yan, nakita. walang ano Hindi yan, na pinahugas oo, ng malinaw Prophet siya. sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Hindi naman najis ang mga hindi mananampalataya, bagamat sinabi sa banal na Quran, chapter 9, verse 28, innamal musrikuna najasa. So, sinutukoy dito na nagjasa ang mga musriko na hindi mananampalataya sa kanilang pagsamba. Sila ay marumi, hindi sa katawan, brother. So, at the time na nakahawakan nila ang mga gamit na yan, hindi yan nagiging marumi. Especially kung hindi mo naman nakita yan na ginamit sa marumi, hindi mo na kailangan hugasan. Ngunit, recommend na lamang kung gusto mo itong hugasan. Alhamdulillah. So inshallah doon sa isa pa sa may bigyan natin dito sa hadith nito, sa Islam, kapag hindi mo alam ang isang bagay ay itanong ito sa may higit na kaalaman tulad ng pagtatanong ni Talba. Oo, tinanong niya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila yung naninirahan sa Ahlul Kitab. Paano ba naman yung gamit nila? Rasulullah, pwede ba namin gamitin ng mga to? Ibig sabihin, brother, dahil hindi niya alam, tama ang gaya na sabi mo, magtanong ka. So dito, isa rin sa dito, inshallah, brother, pinapakita ito na walang pasakit sa kapahirapan sa iyong Pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. Yan ang Dahil pinapakita malalagay dito. sila sa kahirapan kung sila'y nasa Aglul Kitab, lugar ng Christian o Diyos, at hindi nila magamit ang mga yan, ay malalagay sila sa kahirapan, brother. Anong gagamitin nila na gagamitan? Saan sila bibili? Wala sila Dahil lang pagkano, magbebenta mga hindi Ahlul Muslim. Kitab, oo. So malalagay sila kung saan ano na lang ang gagamitin nila, dahon na lamang, kung ano na lamang dadamputin nila. So malalagay sa hirapan. Hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong pagsamba o reliyon na ayaw niya ang pahirapan sa ating reliyon. Ang gusto niya maging magaan lahat. Ang ating paggawa, pagkilos, pagsamba, maging ang kalusugan natin ay pinangangalagaan ng pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So isa dito ba sa tulad sa loob ng tubig na sana ay pagpapadalisay. So dito maaaring gamitin sa tubig ang kinulting balat ng hayop sapagkat malinaw na ito ay ginamit ng sugo sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan sa time ng paghuhudo. Kung saan kaya hindi tama ng paninimula ng iba na ang balat ay sa labas lamang ang lilinis. So ito yung kanina. Oh, dahil malinaw sa hadith, brother, musrikon ibig sabihin babae yan. Pag sinabi kasi musrikon hindi sila Hudyo Kristiyano, brother, sila yung mga Arabo na hindi sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tawag sa kanila yung mga kupardo, sila ay mga musrikon. So, diyan sabi malinaw sa hadith na babae yan. Dala-dala ng babae ang skin water niya na kung saan kinultihan may tubig. Ginamit yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang kasamaan. Kung ito hindi malunis sa loob o malinis sa loob, brother, ba't nila gagamitin pagpadalisay ang tubig ng babaeng ito? At malinaw din ang kinulti ng babaeng yan ay gamit na hindi mananampalataya, hindi Muslim. Pero lumilitaw na hindi najis ang kanyang lalagyan ng tubig. Ibig sabihin, ang gamit ng mga hindi Muslim, bro, ay allowed sa atin na gamitin natin hanggat hindi natin nakikita na ginagamit na sa haram, ay gamitin natin kahit hindi umaugasan. Ngunit kung nakita na ginamit sa haram, hugasan lang ito. Kahit na ito nilagyan ng baboy o yun parang haram na ginamit doon, hugasan nyo lamang. Maraming gumagawa sa ganito, maaari na natin gamitin ang kanilang mga sisidla. Inshallah. So mapakayon ako saan ang mga gamit na mula sa mga hindi manampalataya ay maaari nating gamitin kahit na ito ay sabihin natin na hindi na kailangan, may mga bagay na hindi na kailangan hugasan. So ibig sabihin, brother, maaari tayong bumili ng kagamitan sa kanila. Malinaw yun, brother. Malinaw yun. Dahil yun. unang-una, malilinis yung mga pinaggawa nilang yan, di pa naman ginamit yan, pwede silang bumili tayo sa kanila. Bumili. Dahil sa hadith na yan, nakita ko, brother, na sila'y lumapit sa kupar dahil wala silang no choice sila. No choice, Wala silang pagudo. Dahil yan, kahit hindi Muslim, so umingi sila ng pabor na gamitin ang tubig nila. So ibig sabihin, pwede tayong makipag-communicate sa hindi Muslim at mga Muslim hanggat hindi lumalaban sa pananampalatayang Islam o linilibak o kinukutya ang pananampalataya natin, maaari tayong makipagtungo ng may kabutihan at mga makatarungan sa kanila gaya na nabanggit sa banal na Quran, nabanggit din yan na ipinagbabawal lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala makitungo sa mga kumakalaban sa pananampalatayang Islam. Ngunit kung hindi,
Pinagutos na subhanahu wa ta'ala at gustong-gusto niya makitungo tayo ng mabuti, may kabaitan at makatarungan sa mga tao to. So pwede tayong bumili sa kanila, pwede silang bumili sa atin sa mga kalakal na ganito, brother, no? Alhamdulillah. Ay sir, dito, maaari ka rin kumain sa mga tindahan, no? Mga kantin na meron sila. Oo, isa pa dahil yan. alam naman natin kapag may kumain, hugasan Hugasan nila yan. nila, oo. So kung halimbawa, nilapag sa yung plato, hindi naman agad linalagyan ng kanin yan, nasa sayo yan. Kung gusto mong hugasan, rekomenda. Pero kung hindi mo na hugasan, nilinis na nila yan. Nilinis na nila, Alhamdulillah, oo. maaari mo na siyang gamitin, brother. Hindi na yan, So oo. tama ka, pwede tayong kumain sa kanilang mga kantin, mga restaurant, hanggat naiiwasan natin kumain ng haram, tumingin ng haram, at uminom ng haram. Haram. Ayan. So, mashallah. Alhamdulillah. Yun isa sa mga napakagandang may bibigyan natin na hadith, inshallah, no? Sa chapter hadith number 20. At alam mo ba, brother, sa usul of fiqh, usul of fiqh po, ang doubt o ang tinutukoy nating ang doubt ay hindi maaring sirain ang katiyakan. Ang doubt, hindi niya kayang sirain ang katiyakan. Yan po yung usul of fiqh, foundation po natin ito. Kapag ikaw ay may tiyak, may doubt ka, huwag mong pasinin ng doubt. Halimbawa, brother, nakita mong malinis ang plato o mangkok o ano pa man. Ngayon, sinasabi mo, baka pinagkainan ito ng marumi. Pinagkainan ito ng baboy. Huwag mong gawin iyon. Iyon lang ay magbibigay lang ng Masakit. doubt sa iyo. So, huwag mong pansinin ang magbibigay ng doubt. Ang tiyak mo ay malinis. Malinis Nakikita siya, mo. malinaw siya, Yun oo. ang babalikan mo. Yun ang pupuntahan mo, babalikan mo na siya ay malinis. Huwag mong puntahan yung ginamit sa ganito yata ito, marumi yata ito, kaya lalalagay sa kahirapan ng Muslim. Totoo yan, Kapag hindi oo. niya alam ang kanyang reliyon, gaya na sinabi natin, brother, mahirap ang Islam, lalo ng pag-aayuno, kapag hindi mo nauunawaan ang batas sa talituntunan at bakit mo ginagawa ito. Diyan lang nahihirapan ng isang Muslim. Ngunit kapag alam niya ang batas, hindi siya nalalagay sa kahirapan. Kaya ito ang pagkakataon ng programang ito, brother. Napakarami nilang malalaman dito, inshallah. At ang binibigay natin mga pato, brother, ay talagang sinasaliksik muna natin ito. Hindi isang madhab po ito. Lahat ng madhab at lahat ng mga patawa ay iniipon po namin, kinukuha ang pinakamalakas. Kapag sila'y pantay-pantay, ipinaparating namin lahat sa inyo. Kung bahala na kayo, kung nakikita nyo kung sinong malakas sa kanila, hindi po ito tsamba o mga hulang pag-aaral dahil alam po namin, itatanong din po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Kaya naman po, kung ano man nagagawa naming mabuti, pagpalain kami lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang tumutulong sa programa ito. Inshallah, Ano man ang nagagawa namin, ito'y pagkamalian lang namin na may patawarin kami ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano man, brother, ang nasa tuturo nating mali na hindi nila matanggap, ay wag po nila tayong pagdudahan, sapagkat ang mga ito'y kinuha natin sa ating mga Alhamdulillah, mga scholar, totoo yan. hindi ganang galing sa atin. Kung tayo ay nagkakamali, ayaw nila ito, ay sabar lamang po. Inshallah. Itakwil nyo, huwag niyong tanggapin kung para sa inyo hindi tama ang mga opinyon na naibibigay. Hindi po ito ipinipilit. Ito ay mga kaalamang may mga ebidensya at mga opinyon ay sa mga scholar na hindi rin ipinipilit, lalo mga imam, ganun din ang katwiran nila. Ito Kung yan, kami oo. nagsalita, nagbigay ng fatwa na hindi nyo matanggap, itakwil nyo ito. Bumalik kayo sa Quran at Sunnah, yun ang Yun inyong ang mga maganda, sundin. oo. Ganun din po ang programang ito, brother. Alhamdulillah. So dito, kapag may doubt ka, nakita mo plato malinis, nakita mo kapatid mo hindi Muslim, pinakakain ka niya, binigyan ng sabaw, binigyan ng ano, hindi naman haram, halal ang pagkain, malinis nakita mo, huwag kang mag-doubt dahil malinis sila. Malina nakita mo. Dahil kahit makita mo mayroong baboy ang pinagkainin nila, alam niyo po ba, nalinisin niyo lang ito ng tubig, ay maaari niyo lang itong gamitin. Malinaw sa hadith yan, On the brother. spot. Oo, malinaw sa So hadith lalo yan. na kung yun ay ginamit pa ng mga sabon, lininis pa yung mga yun, Allahu Akbar. huwag na kayong magduda. Hindi na kayo mahirapan sa kahirapan pa sa araw na ito, inshallah. Inshallah. So, So, yun, napakalinaw, no? Maari tayong makihalubilo, gaya ng sabi mo, sa kanilang kantin, Yan, sa ating oo. pamilya, sa ating kamag-anak, hanggat nakikita nyo ang pagkain ay halal, no? Siya. Nakikita nyo yung plato ay malilinis. Kung hindi kayo, kung yung mga plato ginamit sa marumi, linisin nyo. At kung mayroong mga Muslim tayong kapatid na katabi, mas mainam, gusto nyo humiram kayo. Yun ang mainam, oo. Kung meron. Hindi ito Oo. ikapo kagagalit, ito ikasasama ng loob ng inyong kamag-anak kung maiiwasan to, no? Masya So, Allah. ibig sabihin, brother, sa puntong ito, pwede nating gamitin pang wudu at pang gusul ang kagamitan ng mga Di man hindi ang Muslim. kaya. Oo. Kung wala tayong gamit, maaari tayong Humiram. umiram. Dahil sa hadith, umiram sila ng tubig sa babaeng hindi Muslim, ginamit nila, no choice, walang tubig, yun lamang. So sa Islam po, ay maaari tayong, brother,
lumapit oras ng kagipitan kung wala ang mga Yan. Muslim. Tulad ng pagkuha ng passport, pagkuha ng bihay, pag-apply mo ng kuryente, Sa mga pag-apply di mo ng tubig. mananampalataya, oo. Dahil no choice No ka, choice. kailangan mo siya, pwede tayong lumapit sa kanila, brother. Pwede tayong lumapit sa kanila. At ipinapakita dito, brother, na maari tayong malahanan sa mga aglul kitab. Tulad ng kalagayan natin. Dahil ang mga sahaba, hindi sila pinagbawalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila hindi maaring tumira doon. Ngunit may kondisyon, brother. Tayong mga Muslim ay obligado tayong maglakbay sa mga Islamic country o mga lugar na Muslim. Kung hindi natin magampanan ng tatlong kondisyon na ito, obligado tayong pumunta sa mga kamusliman. Ngunit, kung ang tatlong kondisyon, brother, ay napangawakan natin, ay malaya tayo na tumira sa mga aglul kitab. Kung hindi natin mapangawakan ito, maaari tayong pumunta kung may research tayo, may pag-aaralan tayo, may benefits, tapos balik na tayo sa mga bansang Islamic country o mga Muslim. Ngunit, kung mapangawakan natin ang tatlo, pwede tayo tumira sa kanila. Gaya ng mga kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinagbawalan yan. So, may tatlong Ang condition, unang-unang hahawakan mo, brother, no? Ang unang-unang hahawakan mo, kapag ikaw ay nakatira sa mga aglul kitab, kailangan, no, maghanap ka ng kaalaman. Dahil hindi ka po pwedeng tumira tulad ng Pilipinas kung wala kang nalalaman sa iyong batas. Madali kang mabuyo, madali kang maligaw. Dahil ang patnubay nila ay puro Baktot. kaligaw. Oo. Wala kang kaalaman, hindi mo alam ang tama at mali, obligado kang pumunta sa mga Muslim. O Islamic country kung may pera ka. Obligatory ka na pumunta ron dahil wala kang alam. Mabibigo ka sa dunya o lugar napakita na kailangan mo ng pag-aralan ng Islam bago kailangan dito. may katulad natin, brother, nandito tayo, kailangan tayo nag-aaral dahil nasurugal tayo ng Kristiyano. Totoo Aglul yan, kitab. oo. No? At karamihan dito ay lugar ito ng Kristiyano. Itong Pilipinas ay lugar ng Kristiyano. So kailangan mo ng kaalaman. Kapag wala kang kaalaman, ayaw mo mag-aral, obligado kang pumunta sa Mindanao. O kaya pumunta ka ng Islamic country. Masyaallah. Pangalawang dapat mong panghawakan, brother, kinakailangan nandito ka sa lugar ng mga aglul kitab, malakas ang pagpipigil mo, malakas ang sabar mo, Yan ang dahil pinaka- marami dito ang tukso na maaari kang makagawa ng masama. May beer house, At maaari makaligaw, may sugalan, Oo. may casino, may mga pub house, iba-iba. Kung mahina ang sabar mo, kahit may kaalaman ka, brother, walang silbi ang mga kaalaman mo, brother. Kailangan mayroon kang kaalaman, malakas ang iyong sabar. No, brother? Kailangan malakas ang iyong sabar, mayroon kang kaalaman. Oo, isa yan. See? So, iyang dalawang yan ay napakainam na panghawakan ng mga kamusliman. No? Pangatlo, huwag kang maglakbay kung wala kang kaalaman at sabar sa lugar ng aglul kitab. At kung ikaw ay nasa lugar ng aglul kitab, ikaw ay umalis. Pumunta ka ng lugar ng mga Muslim kung wala kang kaalaman at wala kang sabar. Yun ang pangatlo, brother. Huwag kang pumunta doon sa aglul kitab. Wala kang knowledge, wala kang sabar. Diyan ka na lang sa bansa mong Islamic country o lugar ng Muslim kung nasaan ka. Ngunit, kung ikaw naman ay nasa aglul kitab, may kaalaman ka kailangan at may sabar, sige, diyan ka. Ngunit kung wala, ikaw naman ang maglakbay papunta doon sa mga lugar ng mga kamusliman, brother. Alhamdulillah. Masya. So, ibig sabihin, bagong pala gawin ang bagay na yun, kailangan mayroon kang kaalaman talaga. No? Lalo na po Oo. tayong mga Muslim sa lugar na Number ito. one yan, Ito oo. po ay lugar ng mga kapatirang nating, lugar ng mga kababayan nating mga kakristyanuhan. Tayo nakatira dito, no choice, dahil mahirap tayo, wala tayong paglakbay, papuntang Mindanao, wala rin pamasahe, hindi natin magampanan. Anong kailangan gawin? Kailangan magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng sabar upang sa ganoon ay hindi tayo matukso sa mga nakapalibot sa atin sa lugar na ito. May karagdagan ka pa, brother? Inshallah, wala na, brother. Inshallah. So, ito po ang naging paksa natin sa araw na ito. Wala na, brother? Wala na, alhamdulillah. Okay. So, napakaraming benefits ang naibigay natin sa atin. Sa susunod, brother, punta na tayo sa najis. Alhamdulillah. Ito po, sa mga nadyasan na kung saan dapat nating iwasan na makapit sa lugar, makapit ito sa ating damit, Kagamitan, habang nagsasala, katawan, o sa ating mga balat na dapat natin matanggal. At kung nahahalo ito sa tubig, nagkaroon ng kulay, lamoy at lasa, so kailangan natin malaman ng mga najis. Tulad na nakaraan, brother, nakabanggit na rin tayo ng mga ilang pang najis. So ito na ang susunod po nating chapter, chapter na kung saan
ang najis at kung najis, paano oo. natin ito tatanggalin Linisin, oo. o lilinisin, brother, inshallah, no? Yan ang susunod nating paksa. At susunod nating paksa sa ating paksang pag-aayuno o Yan ang buwan ng dapat Ramadan mong ay ano, ang brother, oo. pangalawang haligi, kung saan mag-ayunong Muslim dapat sa loob ng bukang liwayway hanggang bago lumubog ang araw ay nagampanan niya ng walang nakakasira sa kanyang pag-aayuno. No? Dapat sakto, bukang liwayway, hindi siya kumakain, umiinom, tamang kumakain, oras, at paglubog ng no? araw, bago lumubog, dapat hindi siya kumain, uminom. May mga kondisyon, may mga rules, siya. marami po kayong matututunan, Alhamdulillah. inshallah. At kung matapos natin agad, papasok ko ang pangatlong haligi na kung saan napakarami ng lecture natin dito, ang mga nakakasira ng pag-aayuno, iisa-isahin po natin ang mga lecture diyan bago tayo pumunta sa mga iba-ibang paksa sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, anong dapat gawin, anong hindi dapat gawin, ano ang mga makro, anong mga rekomenda, at marami pa po tayong mapag-aaralan bago sumapit ang buwan ng Ramadan. Patuloy tayo sa paksa ng Ramadan hanggang sa mapaksa natin ang Lailatul Qadar, ang Idul Fitr, Inshallah, ang oo. Sadaqatul Isa pa yan, Fitr. oo. So lahat po ay Para maintindihan na maayos, oo. Kaya binibilisan po natin dahil ang oras kapos tayo, no po, para marami tayong mapakinabangan at malaman sa programang ito, inshallah. Kung mabilis at hindi nyo ganun masakyan, Ulitin walang lang. problema. Balikan nyo lamang po ang ating naging mensahe sa araw na ito o mga darating pa at takaraan. Inshallah. So inshallah, kung hindi naman mabalikan, brother, ay maaari po kayo magtanong kay brother inshallah sa kanyang Facebook account. Pwede silang tumawag sa akin, on the spot, pwede sila sa Para Facebook ko, pwede sila sa Messenger malinawan. ko, libre o Viber ko, pwede po kayo. Libre on the po spot yan. kagabi po, marami po ang nagtatanong. Alhamdulillah, Inshallah. isa-isa po natin silang sinagot pagdating sa pag-aayuno. Inshallah, wag po kayong mahiya. Ito po ang pagtatanong sa ating kalahati ng kalaman. Kalahati Kahit ng po kalaman napupuyat yan. ang inyong kapatid, kahit halos walang tulog, alhamdulillah, sapagkat pong gustong-gusto ko po ito. Dahil ang gusto namin at hangarin namin ay madatnan po kami ng kamatayan upang sa paggarap namin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto Inshallah. namin ay magtagumpay po tayo ng bawat Kabilang isa. buhay. Alhamdulillah, inshallah. So hindi po mahalaga sa amin ang tulog o ano. Totoo Kung yan. ito po ay nararapat, sagutin namin, ipaabot namin ang kasalugutan upang matuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo ba ang Allah subhanahu wa ta'ala, brother, no? Abang mayroon pa tayong konting oras. Inshallah. Tinatanggap at pinakikinggan niya lamang tayo kung nagpapakita tayo ng pagmamahal ng maaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sinusunod natin ng mahaga ang Allah subhanahu wa ta'ala, Oo. kapag ikaw ay nalagay sa kagipitan, tatawag ka, pakikinggan ka niya. Ngunit kung ikaw ay matawag lang sa Allah kapag nagigipit, baka hindi ka niya pakinggan. Dahil pag ikaw ang nasa lagar na easy ka lang, nasa sitwasyong magaan o easy ang iyong buhay, Pero daw- hindi ka tumatawag, tingnan mo si Paraon. Tumawag lang siya nung mamamatay na. Sabi na Allah, Oo, ikaw yung pa tatawag nasa- sa akin. Samantalang noon ayaw mo ako sambahin. Pero si Yunus, pinatawad niya. Bakit? Dahil si Yunus dati sumasamba si Yunus napunta sa balyena, nanalangin. Hindi Pinakinggan kinain niya, siya. bakit? Dati kasi sumasamba si Yunus Pero si Firaun ayaw niya Pero nung mamamatay na siya, tumatawag siya. Ngayon ka patatawag sa akin. Nakita mo, hindi niya pinakinggan. Even na si masyado, hindi niya pinakinggan. Ganon din tayo Muslim, bro. Kapag tayo Muslim, hindi tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala by way of action, saying at intention. Hindi tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kapag nasa kalagayang simple, easy ang kalagayan. Wala pa Tumatawag kailang, lang tayo oo. kapag kailangan natin ang Allah Kailangan subhanahu wa lang, ta'ala. oo. Baka hindi ka pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ito, brother, ginagawa natin kahit walang tulog, walang ano, lahat ng tumatawag, sinasagot natin. Dahil ang gusto natin na matuwa ang Allah, para sa paglagipit tayo, tumawag tayo on the spot, nahihiya ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya tayo tukunin, brother. Inshallah, alhamdulillah. Tsaka sa pang gawain, sa kanyang gawain, ako sana ay, yung nasabi mo, ay parang gawain ng mga di manampalataya na kung saan ay kailangan lang, doon sila kailangan, doon lang siya gumagawa. Kung kailangan, doon lang tatawagan. Actually, si Iblis, ganyan din siya, bro. Noong kailangan niya lang Allah, tsaka siya nagdua. Subhanallah. Humingi siya ng buhay na walang hanggan dito, hanggang sa matapos ang mundo. So, inshallah, brother, sa pagkakataon, wala tayong... So, alhamdulillah, ay napaksa po natin. Alhamdulillah, ang isa na naman pong paksa na kung saan ay patungkol sa pag-aaral, patungkol sa buwan ng Ramadan, inshallah, sa mga rules nito. So, inshallah, susunod na Miyerkules ay dadako tayo sa susunod na namang ilang rules na naman patungkol sa buwan ng Ramadan, inshallah. So, alhamdulillah, bago po natin humihingi kami ng unang-una, humihingi kami ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kung kami man ay nakapagbigkas ng mga hindi ka nais-nais, inshallah. At ganoon din po sa mga tagapakinig, kami ay humihingi ng kapatawaran kung kami man po ay nakagawa o nakapagbigkas ng mga hindi nyo nagustuhan. So, alhamdulillah, muli po ay sa susunod na Miyerkules, magkita-kita tayo dito sa programang Islam Solution for Humanity. Dito lang po sa 98.3 Smile FM. So, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah.
Kami po ay nag-aanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah rabbil alamin.